Kinailangang magkaroon ng panibagong satellite office ng COMELEC sa Maguindanao del Norte para sa paghahain ng Certificate of Candidacy sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ito ay para maiwasan daw ang gulo. Para kumustahin ang sitwasyon doon, makakasama natin si BARM spokesperson at Cabinet Secretary Mod Asnin Pendaton. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Magandang tanghali po, Cheryl, at sa lahat ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay sa One Balita. Sir, kumusta po ang filing ng Certificate of Candidacy dyan po sa BARM? Naging matiwasay at mapayapa naman po yung first day ng ating pong filing of Certificate of Candidacy in the BARM. At so far po sa ating pong day 2, wala naman po tayong namomonitor na po na mga any untoward incidents. At we're hopeful na ito po ay magtuloy-tuloy. Nakatulong itong hiwalay na satellite office ng COMELEC para nga po sa mapayapang paghahain ng COC. It help po dun sa pagkaroon ng mga specific na security plans dun po sa ating mga areas kung saan po tayo nagpa-file ng Certificate of Candidacy. It also help us a lot po dun sa pag-decongest ng ating po mga major thoroughfares papunta ho dun sa ating pong mga usual na areas kung saan po natin pina-file yung Certificate of Candidacy. So this has been helpful pagdating ho sa pag-maintain ng peace and security sa BARM. Una nyo na pong sinabi na magiging inclusive o bukas po sa lahat ng relihiyon ang parliamentary election sa BARM. So far, may mga taga-ibang relihiyon na po ba na bukod po sa Muslim ang naghain ng kanilang kandidatura? For the local elections, marami na rin po yung mga nag-file ng kanila pong Certificate of Candidacy. Yung pong for the first Bangsamoro parliamentary elections, ang period for the filing ng COC ay na-move ho ng COMELEC to November 4 to 9. But nonetheless, na-monitor ho natin na yung pong mga parties, for example, meron hong mga inorganize at nag-register na rin po ng intent nila to join na specific ho doon sa ating pong mga kapatid na Christians, kapatid po ng mga non-Moro indigenous people. Liban ho dyan, Cheryl, meron din po tayong reserved seats in the Bangsamoro Parliament na para ho sa ating pong mga non-Moro indigenous peoples, Christian settlers, youth, women, ulama, and traditional leaders. Dahil based ito ho doon sa naging history in the previous Legislative Assembly kung saan ito pong mga sektor na ito ay nahihirapan po makapanalo ng representasyon in the BARM, in the Bangsamoro Parliament, guaranteed ho sila na meron pong seats. Liban ho dyan, ang ating pong mga other parties, bigger parties so to speak, meron din pong mga nominees na galing ho sa mga Christian, galing ho sa mga IPs dahil ho they have to ensure na yung pong platform of governance nila ay also speaks doon sa ating pong mga important na stakeholders in the BARM. So sa ganung hong sense ay masasabi ho natin that yung inclusivity at saka yung pag-open ho for other religions ay very much maintained at preserved ho sa BARM. Ito pong filing ng COC ay umpisa pa lamang po. Paano tinitiyak po ng BARM yung kapayapaan sa rehiyon hanggang po sa halalan? Kaliwat kanan po yung ating pong IEC campaign in partnership din po with COMELEC and other civil society organizations and stakeholders in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Malaki din po yung papel na ginagampanan ng ating pong mga kaibigan sa media para po mapataas yung antas ng understanding ng ating pong mga kababayan na lalahok sa ating pong first parliamentary elections. Karamihan ho or marami ho sa kanila ay first time hong sasali sa ating pong eleksyon. Ang aim po natin ay ma-increase ho yung ating pong voters turnout at yung pong sa mga areas naman ho, Cheryl, na sa tingin natin ay dapat hong may special attention, probably because historically ay ito'y naging election hotspots. Ang aim po natin ay mapa-increase naman po yung presence ng mga neutral forces para ho ma-ensure na maging mapayapa yung conduct ng ating election at meron po tayong additional eyes and ears doon po sa pagmamonitor ng ating pong election results. Sa issue naman po ng paghiwalay ng Sulu sa BARM, kumusta po ang plano ninyong iapila ang desisyon ng Korte Suprema? Kahapon po, Cheryl, we submitted sa Supreme Court yung pong ating apela doon sa naging desisyon nila na essentially saying that the province of Sulu should not be part of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. So yan po ay hinabol ho natin kahapon. Although we are not party to the cases dahil ho sa tingin natin ang pinaka matatamaan din ho talaga
nung desisyon ay yung pong Bangsamoro government dahil ho malaki ang implication ho niyan sa aming pong government operations and even dun po sa ating preparations for the first parliamentary elections. We've been preparing for the first election ho next year with Sulu in part and parcel of the BARM. But now ho na ang decision nga is that Sulu is not part of the BARM, meron din pong mga implications at adjustments na kailangan kong gawin sa atin pong gaganaping first parliamentary So, elections. gaya po ng ibig sabihin po ba na ngayong hiwalay po yung Sulu sa BARM, mababawasan rin po yung kailangang iboto ng mga residente? Tama ho yan, isa ho yan sa magiging implication niya dahil ho sa Bangsamoro Parliament meron po tayong 80 seats. No? 8 ho dyan, yung nabanggit ko pong reserve seats para ho dun sa mga sektor na natin pong nabanggit kanina. Yung 40 seats naman po, ito naman po yung pag-aagawan ng ating pong mga party na lalahok po sa ating election next year. Meron din po tayong 32 district seats sa Cheryl. Ito naman po yung for all intents and purposes para siyang congressional districts. At sa probinsya po ng Sulu, meron po tayong na-allocate na 7. Kaso nga lang po, gawa po nung naging Supreme Court decision na excluding Sulu from BARM, ang status po ngayon ay meron po tayong 7 district seats na hanging ika nga. At based on the pronouncement na rin po nung ating pong COMELEC Chair Garcia, one option is that we continue with the first parliamentary elections as is, pero instead na 80, mukhang magkakaroon po tayo ng 73-member parliament by next year ho. Ang isa naman pong option is that we amend yung pong mga batas para ho ma-reappropriate yung 7 district seats to other areas of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. But admittedly, this will take time, no? At kailangan pa po ng legislative process, yung process din po ng consultation at yung pag-carve out ng ilan pa po mga barangays just to make or to accommodate for a new district. Yan po yung mga options so far, no? Sa patungkol ho doon sa implication nung pagkawala nung 7 parliamentary districts na originally intended for the province of Sulu. Marami pong salamat sa inyong oras, BARM spokesperson and Cabinet Secretary Modestin Pendatun. Magandang tanghali po.